water. Okay? They're flooded. And the residents are mostly in the evacuation center, which also happens to be the school. So our problem there is twofold. Number one, we are having difficulty getting our supplies into those barangays. And even if we were able to get them in there, our problem is that we have nowhere to hold the elections in. The schools, I repeat, are being used as evacuation centers. Now, kasama ko po dito si Police Superintendent, Senior Superintendent Cruz. Mamamahagi po siya sa atin nung kanilang updates from the side of the PNP. So, I'll turn it over to Officer Cruz muna. Thank you very much, Director Jimenez, and a pleasant good morning to everybody. As of this morning, our Chief PNP is scheduled to address all members of the Philippine National Police to do their jobs to the utmost. It is our rare opportunity to serve the public in this manner, and we intend to do this properly and with commitment. As of this morning, all security assistance desks are now in place in all in all the barangays, more than 42,000 of them. And all these security assistance desks are manned by at least 2 PNP personnel with augmentation from the Armed Forces of the Philippines and our force multipliers. We also have mobile security teams composed of public safety battalions of the regions and public safety companies of the police provincial offices, which can respond to any emergencies in their areas of responsibility. And our statistics show that this political exercise, the 2010 barangay and SK elections, is relatively peaceful as compared with 2007 barangay and SK elections. And, alright mga kapuso, so yan po ang isinasagawang press briefing ngayon at muling idinitalya ni Director Jimenez yung mga lugar kung saan hindi po mapasok yung kung saan suspendido nga ang eleksyon. Yung iba dahil mismong yung eskwelahan ginagamit na evacuation center at yung iba naman po dahil hindi pa na-deliver ang election paraphernalia. At ayon naman kay Police Senior Superintendent Agrimero Cruz, may standing order na po si Chief PNP na gawin ng mga polis ang kanilang trabaho sa abot ng kanilang makakaya dahil ang prioridad ay ang seguridad at ang pagiging sagrado ng mga boto. Balik muna tayo kay Suzy. Maraming salamat sa iyo, Piat. Ito na ating UH poll question of the day. Anong hinahanap mo sa inyong barangay official? Babasahin namin ngayon ang inyong mga sagot sa Twitter sa pamamagitan ng aming iPad. Proud na proud. Ito na, ito ang sagot ni MMD. Siyempre, yung taong may alam kung paano i-handle, hindi lang ang kabataan, kundi pati na rin ang sariling bayan. Yung may magagawa at maipagmamalaki. Lipat naman tayo sa comment ni Ramil Andrades Arroyo. Ito naman ang kanyang hanap, isang barangay official na may takot sa Diyos. Kung may takot siya, may konsensya para hindi gumawa ng hindi tama sa aming barangay. Samantala, Lambing Hangin naman ay nag-tweet sa atin yung marunong magbuklod na magkakapit-bahay para maglinis ng barangay, pati yung nagbibigay ng financial report bawat 3 buwan. Ayan, very specific yung kanyang tinext na hinahanap niya sa ating barangay officials. Si Kiel Valentine naman, etong hinat sa atin, dapat masuklian niya yung pagpinagkatiwalang responsibilidad ng kabarangay niya sa kanya. Habang si Jerome Unay, ganito naman ang kanyang iboboto, dapat daw yung may dedikasyon, madaling lapitan at may malinaw na plataforma at higit sa lahat, may alam sa local government code. Very important po yan. Pwede pa kayo humabol ng inyong opinyon o mensahe at babasahin namin yan live maya-maya lang, kaya i-post na yan sa aming Facebook page. I-search lang ang Unang Hirit, GMA, at i-add nyo kami bilang new friend. At sa Twitter account, i-type lang ang www.twitter.com/unanghirit. O di kaya i-text nyo po kami, type lang ang Hirit space message sa kapangalan at address at isend nyo po yan sa 367 kung kayo ay Smart at Talk and Text subscribers at 2344 para naman sa TM, Globe at Sun subscribers. At ngayon naman siguro ginutom na kayo sa dami ng impormasyon na binigay namin sa inyo ngayong umaga. Lipat naman tayo kay Connie, Luan, and Chef Tristan. Alright.
tatanggalin po muna natin ang tensyon ng eleksyon at tayo po ay magpo-food trip muna. Kainan muna tayo ngayon. Yes. At Connie, Chef, syempre murang-mura itong mga chibog natin gagawin ngayon dahil ito ay manggagaling sa mga leftovers. Right, Chef? Tama yan. Tama. Tama ka dyan, Luan. So ano ba itong niluluto natin ngayon, Chef? So, katulad nga sinabi ni Luan, galing to sa mga leftover. What we have here is yung ating binagoongan. Ito, bali gagawin natin itong palaman. Palaman. Sa Palaman tinapay. sa tinapay. Yes. Para mawala yung lasa nung sobrang strong ng features bagoong. ng bagoong. Nilagyan natin siya ng singkamas. Yes. At meron nahihirit si Arn. Nandito pala sa tabi. Chef, Chef, tanong ko lang, para kanino ba yung niluto mo? Siyempre, para sa inyong lahat. Okay! Kailan ka Intriga ka, ha? Ang aga. Chef eh. So anyway, ito yung mga leftovers. Pero paano ba, kunyari, kahit ano ba na po pwede natin ilutuin, kunyari galing mismo sa ating ref na Mga pinagkatilan- ulam. Ano, oo, Pwedeng mga ulam. pwede. Pwede. Like, ito naman, meron tayo dito ngayong kaldereta. Kaldereta? Direct. Wow, mukhang masarap Kaldereta. Yan yan. ang paborito ko. Actually, yung kaldereta, ito is just a mixture of chicken asado Okay. and giniling na pinagsama. Alright. So ginawa natin kaldereta. Nag-add na lang tayo ng konting liver spread, keso, at pampalasa. Para yung papuntang kaldereta. At syempre, meron pa tayong ibang ulam na pwede rin gamitin na Yan, oh, pampalaman dami, oh. sa tinapay. Kagaya Tulad ng na? adobo, Giniling, giniling, chicken, Ginisang tuna. ham and egg, Have an egg na scramble. With patatas. at giniling. Ginisang Sardinas. sardinas. Yan. Classic yan eh. Parang alam ko pag sardinas talaga pwedeng Type ko palaman sa yan. tinapay. So tingnan nga natin, okay na ba yung pampalaman, Chef? Para sa itong kaldereta, okay na pampalaman. Gagawin Okay, Chef, natin, tirahin yan. Paano ba? Talagang Patay- nagpaturo pati yung pandesal. paano ang Ayan, magpalaman. pandesal. Yung saucy way. in the saucy way. Sadlang natin. Oo. And then some. Lalagyan muna ng liver. Lagyan ulit natin ng liver spread. Ganun ba? Para lalo nga, mas katakam-takam nga yata ito. Ano Tapos, to? margarine. Margarine. Bakit? Ba't kailangan magkahalo sila? Wala Kasi, lang. bali yun yung pinaka-main component ng kaldereta. May liver spread, may konting margarine. And of course, lagyan din natin ng keso. May keso pa. Oh, may keso pa. Mukhang sausage ka pa. Uy, bawal sa'yo yan. Para sa amin, tatlo lang to, Arn. Oo, bawal sa'yo. Okay, sige, May high sige. blood ka daw. Wala namang baboy yan eh. Tapos lagyan natin ng Maraming keso. At keso. Yan. Si Luan. Parang napakalinan. Ang, Parang hindi ko yata kaya kainin yun. Parang sobrang laki naman yata niya. Ang aga. Ang aga-aga. Pwede makihiwa. Ay, para pala. Para kay... Ito na. Parang tayo ay malaking Okay lang. hadlang dito. Maliit lang. Alis na kaya tayo Alright. dito. Alis na kami, ha? Wow! Subo! Ano ba yan? Parang kinikilig naman kami. Ganyan ba talaga? Ang sarap ba? Masarap. Medyo maanghang ng konti. Yan. Bakit sino wala sinusubo So everyday ako? magluluto ka na para sa aming lahat. Para sa inyong lahat, syempre. Okay. Thank you, Chef. Parang feeling ko talaga malaking hadlang tayo, Arn. Alis na kaya tayo dito, Alis na Connie. kami. Eh, syempre. Alright, samantala, ayan po, nakita po natin yung mga maparaang gagamitin natin. Siyempre, yung mga leftover food po natin, pwede natin gawing pang palaman at pang breakfast, siyempre. Suzy, babalik muna kami sa'yo. Tigtalan ka namin. Huwag ka mag-alala. Naku, at si Arnold din, dahil kanina pa niya inaabangan niya luto ninyo dyan sa labas. At ngayon naman balikan na natin sina Susan Enriquez at Monica sa Commonwealth Elementary School, kung saan parami na ng parami mga dumadagsang botante para sa pagsisimula ng eleksyon mamayang alas 7 na umaga. Susan and Monica, good morning! Nako, good morning, Susie. Dahil ilang minuto na lamang mag-aalas 7 na, kaya dumadagsa na yung ating mga kababayan dito sa Commonwealth Elementary School para sa pagboto nila ngayong araw nito na magsisimula alas 7 po ng umaga. At syempre, yung iba dito, tinitingnan na nila kung saan-saan yung kanilang mga presinto. At malaking tulong nga, meron ditong inilagay na parang directory itong mga teachers dito sa Commonwealth Elementary School. Ngayon, alamin ho natin yung step-by-step process dahil iba ho ang ating election ngayon. Ito po ay manual, hindi ho nung nakalipas na national na automated. Ano ho ba yung ating step-by-step? Unang-una, importante ho na kayo mga botante, gumawa na ho kayo ng listahan ng inyong mga iboboto. Ayan, ha? Para hindi ho kayo masyadong matagalan dito sa loob ng presinto. So, at syempre, kailangan, mas maganda, syempre, mauuna kayo, titingnan nyo yung pangalan nyo doon sa lista, sa voters list. Pagkatapos, kunin na ho ninyo ang balota dito sa mga teacher, dito po sa Board of Election Tellers. Pagkatapos ho makuha yan, maupo na ho kayo dito sa inyong mga silya at pirmahan na yung
Ito, ayan ha. At dahil nga po ito, yung iba walang nakasulat. So nasa blackboard, pirmahan na po yung voters list. Umupo na ho dito at isulat na yung pangalan ng mga kandidatong inyong iboboto. At pagkatapos, tupiin ang balota. Tiyakin nyo mabuti na maayos yung pagkakatupi nito at ihuhulog na dito sa ballot box. Pagkatapos ay mamarkahan dito na magmamarka na ho ng thumb mark. Magpalagay na kayo nitong indelible ink. Ayan, get inked. Ayan, ika nga. At pagkatapos yan, kailangan magta-thumb mark kayo. Make sure na ito ho mga prosesong ito magagawa ninyo. Meron kayong thumb mark, meron kayo nitong indelible ink sa inyong mga daliri. At pagkatapos ay lumabas na ho kayo ng inyong presinto para naman ho makapasok na yung ibang mga boboto. So to make sure na hindi ho magka-clog up doon sa loob. Kasi hindi rin ho pinapayagan na naka-standby kayo kahit pa may mga hinihintay kayo, asawa nyo, anak ninyo. Pagkatapos ho ninyo, lumabas na ho kayo dahil bawal ho ang mayroong nagbibigay ng parang nagtuturo doon sa mga boboto kung sino yung dapat nilang isulat sa kanilang mga balota. So, tignan ho natin kung ano yung sitwasyon sa lugar ng ating kasamang si Monica. Monica, what's happening there? Yes, Mami Sue, nandito naman nga ako sa area kung saan pumupunta yung mga botante para i-check yung kanilang mga pangalan doon sa voters list. And as of this time, medyo madami-dami na yung mga pumupunta dito nga sa Commonwealth Elementary School. Dito sa aking bandang likod, nandito yung actually parang manual